Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Arnold Clavio. Imbis po na ang banatan yung mga kontraktor, yung pong mga congressman, yung pong mga taga-DPWH at sino pa pong involved dito po sa flood control project. Akalain po ninyo ang inuupakan po ay si BP Sara? Atakdog na atakdog lang, hindi kahalata. At pareho pa sila ng pag-atake ng numero unong atakdog ngayon si Auntie Claire. No? Grabe ka, Clavio. Magkano? Magkano wig mo? Kayo naman, no? Hindi ko naman inaakusahan yan na binabayaran. Pero halatang halata po, no? Alam po ninyo, sa tindi po ng hinaharap na problema, nakita nyo naman, lahat ng atakdog ngayon. Talagang parang sila no? Lahat ng atakdog, kinakailangan umatake kayo. Baka makakreate tayo. Kasi yung mga tao po, no? Yung mga tao ngayon, gigil na dito sa tinatawag nating flood control scam. Matindi ka, Arn. Ang lupit mo. Wala, hindi mo na pinahalata. Talagang no? All out. Mamaya tatalakayin natin yan. Tatalakayin din po natin. Sa isang banda naman po, congratulations dito sa mga celebrity. Katulad po ni Pokwang, ni Bianca Gonzales, at saka ni Nadine Lustre. Pati po to si yung anak ni anak po na Res Cortez. Si Ann Curtis, anak ni Res Curtis, ay nagsasalita na po laban sa flood control habang si Arnold Clavio ang binabanatan si BP Sara. Na-imagine mo ba, Clavio? Ito po yung sinasabi natin, kahit hindi mo pagbintangan, amoy na amoy. Amoy na amoy ka, Clavio. Magkano, Clavio, magkano? Lahat po ng atakdog ngayon, naka-atake sa mga Duterte. Hindi nyo ba napuna? Si Abante, si Auntie Claire, yung bago nila, may bago silang ngayon ng mga congressman, atake sa mga Duterte. Kinakailangan po nila mag-all-out attack. Magkano, Clavio? Ang wig mo. Kayo naman, no? Hindi naman natin naaakusahan yan. Magkano wig mo? Papawig na rin ako para hindi na ako magsusumblero. Bunuan ng DPWH, hindi pa rin. Hindi pa rin magre-resign. Dahil ayaw niya raw takasan ng problema. Anak ng tinapay mo. At ito po yung sinasabi ko, UP scientist. Ito po, mukhang ito pong mga ginagawa na flood control project ayon po sa mga UP scientists. University of the Philippines Scientists, ay mukhang tama po yung obserbasyon ng Pampanga Governor na mukhang nakakapagpalala pa ng baha kaysa makatulong. Ito pong mga flood control projects. Yun naman pala, no? Walang aral-aral. Basta kinakailangan lang madispatcha. Ngayon po pala, dapat tinitignan din natin. Baka naman itong pagtatayo ninyo ng mga infrastruktura, eto hinala ko lang di ba? Ngayon po, may mga sapat na pag-aaral ang UP scientists. Makikita nyo po yan mamaya, ipapaliwanag ko po sa inyo na maikli. Kahit po pan-scientist yan, mapapaliwanag natin ng mababaw yan. Yan po mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, na punong-puno na naman tayo ng mga pag-uusapan. Mag-subscribe ka na at saka mag-ano po kayo. Importante pala talaga yung yung pindutin niyo yung bell. All notification, pindutin niyo po kasi sinasabi po rito
na kaya po pala hindi nyo nakikita yung ating channel paminsan-minsan ay dahil hindi nyo po pinipindot yung notification. Pindutin nyo po notification all para lagi po kayong dadatnan ng ating video. Yan po mga pag-usapan natin. Pindot na. Okay, pag-usapan natin mga celebrities muna para good news naman. O yabak, eto gayahin mo tong mga celebrities na to, no? Ayon po kay Pokwan. Pokwan. May trangkaso ako ngayon. Kakatrabaho para meron silang pamplex ng mga bongga nilang lifestyle. She also urged them not to deactivate their social media accounts. O sabi niya rin ni Pokwang, no? Ito pong flex na to, ito po yung kinakantsawan po yung mga anak ng mga kontraktor, no? Pamangkin ng mga kontraktor na nagfe-flex ng mga yaman nila. Sabi pa ni Pokwang, para alam ng taong bayan na napapasaya namin kayo. Para daw po malaman ng taong bayan na pinasasaya natin ang mga pamilya nitong mga kontraktor. Mahiya naman kayo kay Pokwang. Si Pokwang, hirap na hirap magtrabaho para dun sa kanyang mister dati. Bianca Gonzales, good job sa lahat na nagtatrabahong marangal sa araw-araw. Napagtagumpayan na naman natin ng 1 linggo. Naway managot sa takdang panahon ng mga taong winawaldas sa pangsariling karangyaan ng pinaghihirapan nating bayaran na walang katapusang buwis. Ayan po ang pinahayag naman nito ni Bianca Gonzales. Galit na po ang mga celebrity. Kasi po, no? Hirap na hirap po sila. Totoo po yan. Magdamagan po hanggang madaling araw magtrabaho yan celebrity. Kaya nga hindi tayo nag-artista. Ayaw natin magdamagan. Na trabaho, no? Ayan po. Oy, biro lang yung kay Pokwang. Kayo naman, huwag nyo natotohanan yung mga sinasabi ko kay Pokwang. Si Bianca Gonzales, naku, masipag to. Ano to? Host to ng PBB. Good job daw sa ating mga nakasurvive ngayon. 1 linggo na naman tayo nagtrabaho. At para magbayad ng buwis, para nakawin itong mga pinaghihirapan nating walang katapusan. Winawaldas lang nila. Sino pa mga celebrity dito? Nadine Lustre. I'm really sad seeing people struggling, going through all this, like losing their homes, their pets, their livelihoods, just because we cannot find a solution to it. Siyempre, nakakagalit at nakakalungkot na makita yung binabayad na buwis sa ganun lang napupunta. Nakakainis talaga. Ang problema ng mga celebrity, ang laki po ng tax nila eh. Tapos nakikita nila, yung mga buwis po nila, napupunta lang po sa mga ghost project, sa mga flood control na madaling masira, ampaw. Yan po, galit na po ang mga celebrity. Yan po, gamitin nyo po yung pagiging celebrity nyo para marinig po yung galit natin. Ito naman po, nalungkot naman po si Ann Curtis. Ito po yung anak ni Res Curtis. When Ma'am KM Jessica Soho said, hindi na pala baha ang nagpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Sakit with sad face emojis. Ayan po, nasaktan po si Ann Curtis na anak ni Res Curtis. Oy, biro lang. Hindi po sila magkaano-ano. Kita nyo naman, mga celebrity na po to. Umaangal na rin po. Okay. Nako, kayo naman, masyado naman kayo mainit kay Arnold Clavio. Papunta po tayo rin. Sige, punta na tayo ngayon kay Arnold Clavio na agad. Alam ko mainit na kayo eh. Ito po ngayon po lumabas na po sa atin
Sabi po ng, 'di ba, sabi po ni patotoo po ni Karen Davila, may nag-alok po sa kanya. Hindi niya po akalain na aalokin siya dahil wala naman po sa mga nakawan yung nag-aalok sa kanya. Kumbaga, talagang buwan-buwan po, no? Ang alok po sa kanila ay buwan-buwan. Hindi po one-time deal na bibigyan ka ng pera. Buwan-buwan po talaga. No? Ganun po ang bayaran dito sa media. Lalo na kung sikat ka. O kaya yan si Arnold Clavio sikat. Huwag niyo pong sabihin na may nabasa ako rito. Ang sabi, insignificant. Ayan, Clavio is not significant. Pwede po na hindi siya significant sa inyo. Pero si Clavio po, bakit po significant to at bakit po natin pinag-uusapan? Hindi po dahil si Arnold Clavio ay sikat o galit tayo personal. Hindi po. Si Arnold Clavio po, aminin nyo man at hindi, kung hindi kayo taga-Pilipinas, baka hindi nyo po alam, si Arnold Clavio po ang isa sa pinakasikat. Kung hindi man siya ang pinakasikat ngayon na anong tawag sa kanila? Broadcaster journalist. Siya po ang isa sa pinakasikat ngayon sa Pilipinas. Nung nawala na po si Mike Enriquez at tumanda na rin po si Noli De Castro. Eto na po si Arnold Clavio ang pinakasikat, no? Aminin niyo man yan at hindi. Yan, mga sila Ted Pailon. Yan po ang kaano niya. Kaya hindi po pwedeng sabihin natin na hindi siya significant dahil nakasalang po ngayon yung media. Dahil ang media po ngayon may nag-akusa na mayor na batang-bata ng mga media natin ay nababayaran. At ito po, pag hinalaan mo, kasi sabi umamin din po, no, itong si Karen Davila na may nag-alok sa kanya. At ang sabi pa kay Karen Davila, walang makakaalam na nagbabayad ako sa iyo. So alam na po natin, napapatunayan po natin na may mga attack dog sa media. At madali naman po nating mahalata yan. Bakit po? Ang mga attack dog po, no? Panahon na sirang-sira ang gobyerno dahil sa flood control project. Kung ikaw po matino kang journalist, atakihin mo rin yan. Yang lantad na lantad, bilyon o trilyon pa. Ang pinag-uusapan natin budget, trilyon. Tapos na uuwi lang sa wala, no? Tapos, bakit mo mahahalata na attack dog? Hindi pa ba attack dog yan? Ang problema nating malaki flood control. Ang babanatan niya si BP Sara. Bakit? Mas malaki ba yung ginawang kasalanan ngayon ni BP Sara kaysa dito sa mga ghost project? Basahin ko muna yung sinabi ni BP Sara. At paano siya inatake ni Clavio. May kahawig to yung atake na to Ibig sabihin, binababa sa kanila kung paano nila atakehin. Hindi ko po siya pinagbibintangan. Nahahawig ka ako. Okay. Pwedeng kinopya niya o pareho sila mag-isip ni Auntie Claire. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka-the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaikot sa buong mundo, nakatrabaho sa iba't ibang lugar. Alam nila ang best practices. Totoo yan. Ako nga pumunta lang sa isang lugar, nakita ko ang ganda ng transportation system dito. Sana pwedeng i-apply to sa Pilipinas. Mali ba yung sinabi ni BP Sara? Na konsultahin mo yung mga naninirahan dito sa mayayaman lugar at makakapag-share sila. Halimbawa, transport system. Anong transportation dito? Bakit ano po rito? Train system kami. Patong-patong yung train. Kahit saan ka papunta, may train na papuntahan. Bawal po ba yung sinabi ni BP Sara? Mali po ba yun? Tama yun.
Kasi, kaya niya nasabi yan dahil iikot na naman si BBM. Pupunta na naman sa ibang lugar. Ang sinasabi ni BP Sara, pag pumunta ka sa ibang lugar, makipag-usap ka sa mga OFW. Kumuha ka ng mga tips sa kanila. Ano yung nakikita nilang mga ginagawa ng bansa na to na pwede nating i-apply sa Pilipinas. O, binanatan niya ni Auntie Claire. Okay lang yan kasi yun naman talaga ang papel ni Auntie Claire, attack dog. Pero nagtataka ako, bakit si Arnold Clavio bumanat? Ito po banat niya. Sabi niya, what do you think? Narito ang problema sa Pilipinas. Narito rin ang solusyon. Pagtulungan natin. Oh, ang umaalis ay tumatakas sa responsibilidad. Diyos ko! Si BP Sara daw tumatakas sa responsibilidad kaya daw siya umaalis. Oh. Ang problema ng mga OFW ay ang kakulangan o kundi man ay kawalan ng oportunidad sa sariling bansa. Matagal ko ng pangarap na darating ang panahon. Walang Pilipino na iniwan ng kanyang pamilya para magtrabaho abroad. Pero dahil sa kanilang remittance, nakasandal ang ekonomiya ng bansa. Tila sadyang walang plano na ipatigil ang pagpapadala. O bakit mo siya babanatan? Arnold Clavio. Pinalabukan mo na lang. Pero, yan din yung banat ni Auntie Claire eh. Di ba? Abroad ng abroad. Alis ng alis si BP Sara. Arnold Clavio, kung matino kang journalist, ang lalaki ng problema ng bansa natin. Pera. Dito ba namumblema ka sa pera? Ito yung sinasabi ni Karen Davila na inalok siya at hindi raw mahahalata na siya ay binabayaran buwan-buwan. Ano sabi ni Karen Davila? Ako po, hindi, ang sabi niya, ayoko. Kasi mahahalata ng tao. Matatalino ang mga tao. Ano koneksyon ng mga, bakit mo nililihis, Arnold Clavio? Ang media natin, katulad ni Arnold Clavio lahat, nagtataka pa ba kayo? Kung hindi pa nagsalita yung mga celebrity, iba na po yung titirahin na ng mga yan lahat. Arnold Clavio. Di ba? Ngayon, Arnold Clavio, hindi mo na sa media. Sino una nagtanggol? Si Arnold Clavio. Ngayon, maliwanag na sa amin ang lahat, Arnold Clavio. Bumira si Vico Soto, sino nagtanggol sa media? Arnold Clavio. Bumira si anong pangalan nito? Richard Gomez, sino nagtanggol sa media? Arnold Clavio. Ngayon, flood control lang problema. Bilyon-bilyon ng ninanakaw. Huwag mo sabihin hindi ninakaw yan. Wala nga proyekto eh. Completed eh. Ano pa tawag dyan? Pandarambong. Tama, hindi pala nakaw. Pandarambong. Pero imbis na tirahin mo yung mga mandarambong, BP Sara tinira mo dahil nag-abroad. Pagtakas daw sa responsibilidad yun pag-abroad ni BP Sara. Pucha. Kung hindi pinakulong ni BBM ang tatay ni BP Sara, hindi po mag-abroad na mag-abroad yan. Pakatandaan nyo. Hindi mahilig maglakwatsa. Okay. Punta po tayo rito kay Bunuan. Alam mo, halata ka na, Arnold Clavio. Hindi ako nagkamali ng hilatsa ng pagmumukha sa'yo. Asar ako sa'yo noon dahil sa ginawa mo kay Sara Balabagan. Pero, nahahalata ko na, umuupak ka ng umuupak sa mga Duterte. Ngayon, legit,
Wala kang maitatago sa tao. Atakdog ka. Bakit ka atakdog? Tauhan ka ba ng gobyerno? Hindi. O di halata ka, kung hindi ka tauhan ng gobyerno at atakdog ka sa Duterte, walang issue ang Duterte ngayon. Si Anticler lang ang gumawa niyan. Bakit mo inatake si Sara? Atakdog lang po ang maka-aatake ng ganyan. Walang katuturan, nag-abroad, atakehin nyo. Samantalang yung mga bilyon-bilyon na pondong nawawala, okay lang sa'yo. Utot mo. Halata ka. Ang tanong ko, magkano ka, Arnold Clavio? Hindi, magkano, Arnold Clavio, ang wig mo? Kasi malapit na rin ako eh. Magkano ang wig mo, Arnold Clavio? Punta na tayo rito kay Bunoan. Ang titindi nila, no? Matitindi sila magsalita. No? Sabi ni Bunoan, mula na po kay Bunoan to. Merong ngang nananawagan sa akin na ako puraw ay mag-leave o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yung po sana ang madaling gawin. Madali lang daw gawin yung pagre-resign. Madali pala, ba't hindi mo gawin? Ituloy natin ang pagbabasa. Bakit daw hindi siya magre-resign? Mag-resign o talikuran ko ang problema? Madaling gawin ang pagre-resign at talikuran ng problema. Pero ayaw niya mag-resign dahil ayaw niyang talikuran ng problema. Palakpakan naman natin si Bunoan. Tindi. Ang tindi mo. Hindi po pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan sa paghanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability. Pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Hindi mo kinukonsinti? Pucha! Ikaw ang yan eh. Hindi mo kinukonsinti? Talaga? Kahit hindi ka joker, napapatawa mo kami. Hindi mo kinukonsinti? Paano lumalay ang problema na yan kung hindi ka konsentidor? Matindi ka rin eh. Hindi raw siya magre-resign kasi dapat daw harapin niyang problema. Siya daw ang lulutas pa rin ng problema. Paano mo malulutas? Ang una mong ginagawa ay magtakip. Bakit po? Ano sinabi niya? Wala pang investigasyon na malawakan. Ano sinabi niya? Isolated lang yan. Pucha, saan ka nakakitang isolated? Nasa Bulacan, meron. Sa Pampanga, umaangal yung gobernador. Sa Mindoro, nakita po natin. O warak agad, walang bakal. Dito po sa Leyte, meron po sa Leyte. Bulacan, Pampanga, Leyte, Mindoro, meron pa sa Maynila. Ngayon po sa Quezon City ngayon, hanggang dibdib. Hanggang dibdib po ang baha ngayon. Lumalangoy po yung isa. Hanggang dibdib ngayon ang baha. Tapos sasabihin mo, isolated. Flood control project. Kung may baha at ginagastosan mo, hindi effective yung flood control mo. Ano mo sasabihin isolated? Kung bumaha lang sa Bulacan, isolated. Ngayon, matindi ngayon. Umulan lang ng sobrang lakas. Hindi po yung katulad ng Undoy na maghapon, magdamag, ilang araw umuulan ng Undoy bago magkaroon ng bahang Undoy. Ngayon po, kalahating oras lang po na tuloy-tuloy na ulan, may baha na po. Isolated pa rin sa'yo yan. Meron pa pala sa Benguet, hindi masalo yung mga bato. Yung pala yun. Kaya tinayo yung infrastructure na yun
para saluhin yung mga bato ron na bumabagsak. Hindi nakakasalo ng bato. Isolated pa rin. Pucha, buong Pilipinas na yung nabanggit natin eh. Isolated pa rin. Tapos sasabihin mo ngayon na ikaw ang harap. Paano mo lulutasin yung problema kung ikaw mismo ang problema? Tama naman yun. Harapin mo, lutasin mo ang problema. Pero ang tingin ko, ikaw ang problema eh. Sinasabi ko bang magnanakaw ka? Malamang hindi. Palagay na natin hindi ka magnanakaw. Alam nyo po, DPWH Secretary, hindi sapat na hindi ka magnanakaw. Kinakailangan din na yung mga tauhan mo, maawat mo sa pagnanakaw para ka matawag na epektibo. Dalawa lang yan. Kung hindi ka magnanakaw, ano ka, inutil. Hindi mo mapigilan yung mga tauhan mo magnakaw. Hindi mo mapigilan yung mga kontraktor na, saan ka nakakita? Pinirmahan ng tauhan mo na, completed. Bakit? Hindi sila takot sa'yo. Kaya ikaw ang problema. Hindi takot mga tauhan mo sa'yo. Palagay na nating tapat ka. Ikaw na ngayon ang problema. Sasabihin mo, ako tapat. Mga tauhan ko lang yung mga magnanakaw. Paano yun? Paano mangyayari na mga tauhan mo magnanakaw tapos ikaw tapat? Wala kang nagagawa? Hopeless. Anong klase kang tao? Ayaw niya mag-resign kasi lulutasin niya raw. Alam niyo po, ito yung hinahanap ko eh. UP scientists, poor EIAs, flood projects may worsen climate risk. Alam niyo, sabi rito, inambos interview nila, itong DNR Project Transform Colloquium. Ito po ang sabi ng mga taga-UP. Mga academe na to While the country spends billions of pesos in flood control and other infrastructure projects, this may worsen the country's climate risk. O ibig sabihin po ng climate risk, yan pong mga baha-baha. If not guided by science and coupled with strict environmental safeguards. Kinakailangan po meron environmental safeguards bago kayo magtayo ng mga infrastructure. Wala pong plano kanya-kanyang tayo May maganda po rito sinabi yung mga UP scientists. Tignan nyo hindi lahat, ito po ang nakakatakot, hindi lahat ng proyekto, lalo na po yung mga proyekto ng pamahalaan, mga pamahalaan mismo ay walang environmental risk. Anong tawag nila dito? Hindi lahat ng proyekto ay may EIA. Ano na nga yung EIA? Environmental Impact Assessment. No? Pucha. Bakit ganun? Nalulobat ako, hindi ko na. Okay ba yung sounds natin? Ngayon lang ako nagtanong. Patapos na tayo sa talakayan, ngayon lang ako nakapagtanong. Wala palang mga environmental impact assessment. Ibig sabihin, dapat pala dyan, bago ka magharang-harang dyan, bago mo harangan pala yung mga waterways na yan, kinakailangan muna ng mga scientists dyan, makaka-apekto ba to sa galaw ng Alam niyo yung sinasabi ko, teorya ko lang yun Kasi nakikita ko minsan sa gitna pa ng kung ganito kalaki yung yung baha, ay yung ilog, nililiitan pa nila Di ba? Imbes na dito sila kung gusto nila magtayo ng pader, ayon po sa mga scientists,
meron po palang ganito, no? Oh, ito po ang problema. Yung programa po sa Europe ay global best practices. Hindi po pala lahat ng mga ilog ay dapat lagyan ng mga flood control. Pucha, ngayon ko lang nare-realize to. Pag pinag-aralan mo pala, ang dapat pala, ang tawag dun sa best practice sa Europe, room for the river. No? Yan ang problema natin. Wala po tayong ganong pag-aaral. May international best practice na sa Europe. Ang tawag nila para hindi po bahain yung mga lugar, tinawag nila yung room for the river. Ano po ibig sabihin? Bigla ko naisip si Ramon Ang. Sa pag-aaral ni Ramon Ang. Ano yung sinabi ni Ramon Ang? May ilog dyan. Kinain yung ilog at nagtayo ng mga bahayan dun sa taas. Binabawasan natin yung ilog natin. Tayo ng infrastruktura. Yung observation ni Pampanga Governor, kwento ko sa Pagong. Hindi mo kasi maunawaan eh. Hindi po to kwentong barbero. Ito po, yung sinasabi ko rito ay pag-aaral po ng mga scientists. Ano po ang ginagawa sa iba? Ito yung sinasabi ni BP Sara eh. Pumunta kayo sa ibang bansa, bakit wala sa kanilang baha? Alam niyo po kung anong ginagawa nila? May mga sponge. Ito tawag ko, Sponge City Innovation. Ano po yung halimbawa niyan? Yung mga parke po, no, yan siguro yung nakita, yan siguro yung sa BGC. Halimbawa yan. Yung mga parke po, yung ilalim, mayroon pong sangkatutak na hukay na doon po, kaya po yung BGC ay hindi po binabaha. Kahit kailan. Lahat po ng tubig sa BGC, maliit lang po yung BGC. Kasi kaya kong lakarin yung buo eh. Pero, meron silang ganun. Hindi tapon sa ilog lahat kagad. Ipunan. Dire-diretso dun. Tapos sa taas doon, parke. O ang tawag pala dyan, Sponge City. May mga hukay sa ilalim ng mga... ang parke po, bawal mo naman tayuan yan ng mga building, di ba? Halimbawa, Luneta. Pwede pala, hukayin mo yung Luneta doon sa loob ng... Pucha, yung mga baha dyan sa mga buong kapaligiran ng Maynila, yung buong Luneta, sa loob nun. Yun po, Sponge City ang tawag. Tapos parke sa taas. Yung mga ganun po sana yung flood control project. Hindi yung flood control, may ilog dyan. Sasarahan nyo yung ilog, i-dredging nyo. Ano yung sabi sa pag-aaral? Hindi sapat na dredging tayo ng dredging. Dapat daw pinapalawak pa natin yung ilog. Yung mga flood control natin, pinaliliit yung ilog eh. May ilog dyan. Normal po sa ilog. Kung hindi po umuulan, ganito lang kalit. Halimbawa, ganito kalapad yung ilog. Di ba? Ganito lang yung umaagos. Yung mga taga-probinsya, alam to eh. Umaagos sa tubig, ganito lang kakitid. Pero pag umulan na malakas, lumalaki po yung tubig ng ilog. Ngayon, babarahan mo dito. Ganito lang kaliit. Babarahan mo. Babarahan mo. Yari na. Halimbawa lang po yan. Ibig sabihin, dapat pala, hindi lang tira ng tira na, sementohin natin to, sementohin mo yan, sementohin natin to. May nakita po ako dyan actual eh. Sinemento to. Umapaw yun. Nag-create pa po ng panibago yung tubig, nag-create na ng panibagong daanan niya kasi hindi kasya eh. Yan yung sinasabi natin.
na walang pag-aaral. Kahit na magtayo ka na magtayo dyan, sayang lang. Ang importante lang sa kanila, may proyekto completed. Yung iba nga, di ba, iron sheet lang. Wala talagang semento, di ba? Puta, parang yero. Sabi ko, may nakita rin po ako niyan, actual dyan lang sa North NLEX, sa may NLEX. Nakikita ko yan dati. Bakit ganito to? Parang magigiba. Tapos, tinatayuan na. Tinatayuan na nila ng mga eskwelahan yung gilid. Liliit talaga yung mga ilog natin. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay na reaksyon, at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Pwede po kayo mag-likes, no? Mag-likes lang po kayo para po masaya tayo. Okay. At magano kayo, yung pindutin nyo pala yung notification bell para lagi po kayong nano-notify pag ako'y may mga bago tayong video. Ay, eto pa pala, nagsisimula na po, GMA 7 to, sabi ng GMA, Security expert warns versus Chinese sleeper agents influencing 2028 polls. Alam nyo, ayan ang sinasabi natin, eto, gamit na gamit kayo sa propaganda laban kay BP Sara. Sleeper agent daw ay gagamitin para ma-impluwensyahan yung 2028 election. Kahit po wala yung mga sinasabi nyo, mananalo po yun. Ano yun, Boss Buds? Yung pinapauso nila to, yung sleeper agents, ito po yung mga mga spy ng China. Marami na raw yan, nakakalat na raw yan dito sa Pilipinas. Di ba? Spy sila na spy. Sleeper cells, dito na raw yan. Mga ganyan yung ibig sabihin ng sleeper cells. Mga spy ng China yan. Ang mag-i-impluensya daw yan sa 2020. Alam nyo, very obvious naman na manalo si BP Sara sa 2020. Very obvious kasi, very obvious din yung kapalpakan nyo. Anong mistulang ilog? Hanggang dibdib po. Diyan sa bandang Quezon City. Alam nyo kung ano po ibig sabihin yan? Sinisimulan na ng mga mainstream media na balang araw iugnay kay BP Sara yan. Si BP Sara, pro-China. Alam nyo po, sa kapo pro-China nyo sa mga Duterte pro-China, yung mga Pilipino tuloy, siguro mas masarap kaibigan ng China kaysa sa US. Kasi kaibigan, tutang-tuta tayo ng US ngayon. Tutang-tuta tayo ng US, wala nangyayari sa bansa natin. Baka napopromote nyo pa yung China. Kayong mga mahilig na bumanat sa China. Actually, baka pinopromote nyo pa yung China. Sa aktualan. Di ba?